Naranasan mo na ba sa iyong sarili na ikahiya ka ng iyong sariling anak nang dahil sa iyong itsura? Yung kahit hindi niya sabihin ay ramdam mo ito sa kanyang kilos at salita? Nang dahil sa kahirapan ay itinatanggi ka sa mga kaibigan na parang ipinagkukumpara ka sa ibang mga magulang? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Sobra talaga ang pasasalamat ng binatang si Boyet sa kanyang ina. Paano naman kasi ay mag-isang binuhay ni Aling Morena ang kanyang nag-iisang anak matapos silang maagang iwan ng kanyang asawa? Mahirap lamang ang kanilang buhay ngunit kahit na papaano ay napag-aaral pa nito sa high school ang binata. Nay, maraming salamat po dahil pinag-aaral niyo pa po ako. Hayaan niyo po at isang araw ay ako naman po ang babawi sa inyo. Nahihiyang sabi ni Boyet sa kanyang ina. Responsibilidad ko ang pag-aralin ka anak dahil ako ang nanay mo. Lahat ng bagay ay gagawin ko para sa'yo kahit na mahirap lamang tayo. Nakangiting sagot ni Aling Morena. Pilit nilang sinisikap na mabuhay sa pangaraw-araw. Lagi kasi silang nakakaranas ng pangmamaliit at panghuhusga sa kanilang mga kapitbahay. Palagi kasing nangungutang si Aling Morena ng tinapay sa tindahan pero binabayaran din naman ito pagkatapos niyang magtrabaho. Maring Sally, nakakaya talaga pero pwede ba akong mangutang ng tinapay? Wala pa kasi talaga akong pera, pero pangakong babayaran ko din agad pagkatapos kong labhan ang mga damit ni Ma'am Jennifer. Nahihiyang sabi ni Aling Morena. Nang dahil doon ay napapakamot ang tindera, ngunit bago pa man siya nito pautangin ay kung ano-ano na namang masasakit na salita ang kanyang narinig. Bakit ba kasi hindi mo na lang patigilin sa pag-aaral si Boyet? Para hindi ka na utang ng utang oh. Mahirap pa kayo sa daga tapos akala mo kung sinong mayaman kung pag-aralin ng anak. Hindi rin naman siya makakatapos. Pangmamaliit ni Aling Sally. Pasensya ka na talaga ha. Babayaran ko din naman ito mamaya. Pangarap kasi talaga ni Boyet na makatapos sa pag-aaral. Kaya nagsisikap talaga ako sa pangaraw-araw. Malungkot na sagot ni Aling Morena. Sa eskwelahan ay ang binata naman ang nakakaranas ng pangmamaliit. Nagtitinda kasi ng kung ano-anong ulam si Boyet habang nag-aaral nang sa ganon ay matulungan niya ang kanyang nanay. Talagang nagsisikap ito para maipagpatuloy niya ang kanyang pagpasok sa eskwelahan. Pinangako niya kasi sa kanyang sarili na kapag nakatapos na siya sa pag-aaral ay babawi siya sa kanyang ina at bibigyan niya ito ng isang magarang buhay. Nako, yan na naman si Boyet oh. Nagtitinda na naman ng ulam. Eskwelahan to Boyet, hindi to karinderya. Pang-asar ni Carlo. Nang dahil doon ay nagtawanan ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng binata. Pasensya na, tinutulungan ko lang naman kasi ang nanay ko. Nagtitiis kasi siya, mapag-aral lamang ako sa kolehiyo. Malungkot na sagot ni Boyet. Ngunit patuloy siyang minamaliit at hinahamak ng kanyang kaklaseng si Carlo. Kung gusto mo palang matulungan ng nanay mo, bakit hindi ka na lang kasi tumigil sa pag-aaral? Hindi yung pinipilit mo pang sarili mo na makatapos ka sa kolehiyo. Natatawang sabi ng lalaki. Nang dahil doon ay dumiretso na lamang sa paglalakad si Boyet. Tuwing makikita niya kasi ang binatang si Carlo ay kung ano-ano na lamang na masasakit na salita ang sinasabi nito tungkol sa kanya. Alam niya naman sa kanyang sarili na mahirap lamang siya at maswerte na nga ang kanyang mga kaklase dahil may kakayanan silang pag-aralin ng kanilang mga magulang. Kung nararanasan niyo lang ang nararanasan ko, di malalaman niyo kung gaano kahirap ang mabuhay. Nang wala kayong aasahan, kundi ang inyong mga sarili. Malungkot na sabi ni Boyet sa kanyang isipan. Tuwing magkikita si Aling Morena at Boyet sa kanilang bahay, ay para bang wala silang matinding pinagdadaanan. Pareho nilang itinatago sa isa't isa ang mga problema na kanilang nararanasan. Palaging nakangiti at para bang hindi nahihirapan. Nay, kumusta na po kayo ngayong araw? Huwag po kayong magpapakapagod ha? Pakunwaring masayang tanong ni Boyet. Ngunit pilit din namang nakangiting sinagot ng matanda ang tanong ng kanyang anak. Okay lang ako at hindi naman ako napapagod ha? Ikaw, kumusta ka na ba anak? Kumusta na ba ang pag-aaral mo? Tanong ni Aling Morena. Naku nay, sobrang saya ko po sa aming eskwelahan dahil marami po akong mga kaibigan. Maganda din naman po ang benta ko sa mga niluluto ko pong ulam. Pagsisinungaling ni Boyet. Nang dahil doon ay parehas silang nakahinga ng maluwag ngunit ang hindi nila alam ay pareho lang naman silang nagtatago ng sama ng nararamdaman.
Lumipas ang isang taon ay pabigat na ng pabigat ang mga gastusin ng binata sa eskwelahan. Palagi na siyang huli sa pagbabayad ng tuition fee at talagang naiipon na ang kanilang mga bayarin. Isang araw ay sobrang lungkot talaga ng binata nang makita niya ang kanyang ina na tumutulo ang mga luha. "Nay, wag na po kayong umiyak. Titigil na lamang po ako sa aking pag-aaral para mabawasan na po ang ating problema. Naiintindihan ko naman po kasi ang sitwasyon ng ating buhay." Malungkot na sabi ni Boyet. Ngunit patuloy pa rin sa pag-iyak si Aling Morena dahil talagang nawawalan na ito ng pag-asa. "Patawarin mo ako, anak, kung hindi na kita kayang pag-aralin pa. Sa totoo lang ay nanghihina na rin ako at mas dapat nating unahin ang ating pagkain sa pangaraw-araw." Umiiyak na sabi ng matanda. Simula noon ay hindi na pumasok si Boyet sa eskwelahan at nang malaman naman ito ni Aling Sally ay kinausap nito si Aling Morena. "Di ba, tama naman ako sa sinasabi ko sa'yo. Kung matagal mo na pinatigil ang anak mo sa pag-aaral, di sana ay nakapag-ipon pa kayo ng pera." "Ay naku naman, nagsasayang lang kayo ng pagod sa wala." Taas noong sabi ni Aling Sally. Lumipas ang isang linggo ay naging maayos naman ang takbo ng kanilang buhay. Nang dahil sa pagtigil ng binata sa kanyang pag-aaral ay nakakapag-ipon na sila ng pera. Ipinagpatuloy ni Boyet ang pagtitinda ng ulam at inilalako niya ito sa kanilang bayan. Talagang sobra ang pagtitipid ng binata dahil patuloy pa rin itong nangangarap na magkakaroon siya ng sariling kainan. Isang araw ay nakita niya naman si Carlo na pauwi galing sa eskwelahan. "Kawawa ka naman, Boyet. Ganyan talaga ang buhay. Pero mas naging masaya ang eskwelahan nang tumigil ka sa pag-aaral. Alam mo kung bakit? Wala nang abala. Dahil wala nang taong nagbebenta ng ulam sa loob ng eskwelahan." Pangmamaliit ng binata. Talagang inggit na inggit si Boyet sa mga sandaling ito. Nakikita niya ang ibang mga kabataan na nakasuot ng uniforme, samantalang siya ay naglalako na lamang ng ulam. Hindi na lamang nito pinansin ang dati niyang kaklase at nagpatuloy na lamang siya sa kanyang paglalakad. Lumipas ang isang taon ay nakaipon na sila ng pera. At alam mo ba na naisip ni Boyet na magtayo ng isang maliit na kainan na hindi gagastos ng malaking puhunan? "Nay, pwede ko po bang gawing lugawan ang kalahati ng ating bahay? Nagbabakasakali lang po ako na lumakas ang negosyong ito," sabi ni Boyet sa kanyang nanay. "Sige anak, kung ano man ang gusto mo ay palagi kitang susuportahan," nakangiting sagot ni Aling Morena. Lumipas ang isang linggo ay natapos na si Boyet sa pag-aayos ng munting karinderya. Gawa lamang sa puno ng niyog ang mga upuan at lamesa dahil talagang nagtitipid siya sa pagpepera. Naging masaya naman talaga si Boyet nang sabihin ng mga tao na masarap ang kanyang luto. "Iho, ang sarap po namang magluto. Paano mo naman ito natutunan?" tanong ni Tatay Pedro. "Nasanay lang po akong magluto dahil nagtitinda po ako dati ng ulam," nakangiting sagot ni Boyet. Hindi man malakas ang lugawan ng binata ngunit napapasaya naman siya ng mga tao. Ang halos lahat kasi ng kumakain sa kanya ay pinupuri talaga ang lasa. Isang araw ay may isang matandang babae. Talagang mayaman ito ngunit sa haba ng biyahe ay nakaramdam ito ng gutom. Nakita nito ang isang simpleng tindahan ng lugaw kaya inutusan niya ang driver na tumigil doon sa panandalian. "Sigurado po ba kayo, ma'am, na dyan po kayo kakain?" Nagtatakang tanong ni Andres na driver ng matanda. "Oo naman. May problema ba, Andres? Mahirap lang kami noong bata pa ako at paboritong niluluto ng aming nanay ang lugaw. Dito kasi kami nakakatipid at ngayon matagal na akong hindi nakakakain ito kaya gusto ko ulit itong matikman," sagot ni Lola Elizabeth. Gulat na gulat naman si Boyet nang biglang pumasok ang isang matandang mayaman. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig dahil kakain pala ito sa kanyang munting karinderya. Ma'am, pasensya na po kayo ha. Pasensya na po kayo sa pwesto namin. Saglit lang po at ipagsasalin ko na po kayo ng lugaw," kinakabahang sabi ni Boyet. Lumipas ang ilang minuto ay sinimulan ng kumain ng matanda. Talagang pinagmamasdan ito ng lalaki dahil baka hindi nito magustuhan ang kanyang luto. Ngunit maya-maya lamang ay lalong lumakas ang pagtibok ng puso ni Boyet nang bigla siyang tawagin ng matandang babae. "Ikaw ba ang nagluto nito?" Seryosong tanong ni Lola Elizabeth. Opo. Bakit po? May problema po ba?" Kinakabahang sagot ni Boyet. "Wala naman, iho.
Bakit parang kinakabahan ka ata? Gusto ko lang sabihin sa'yo na kasing lasa to ng luto ng nanay ko. Noong bata pa lamang kami, bumabalik tuloy ang masasayang alaala sa aking isipan noong siya ay nabubuhay pa. Naluluhang sabi ni Lola Elizabeth. Talagang nagustuhan ng matanda ang luto ng binata at nang dahil doon ay patuloy nitong kinakausap ang binata. Iho, baka pwedeng maimbitahan kita sa aking bahay para ituro sa akin kung paano mo niluto ang lugaw na to. Huwag kang mag-alala dahil ako na ang bahala sa'yo. Babayaran naman kita. Nakangiting sabi ng matanda. Isang araw ay pumunta si Boyet sa lugar na nabanggit ni Lola Elizabeth. Gulat na lamang ito nang makita niya ang bahay ng matandang babae. Sobrang laki nito at tigit sa lahat ay may gwardiya sa labas. Sir, dito po ba nakatira si Lola Elizabeth? Tanong ni Boyet. Bakit? Sino ka? At anong kailangan mo sa kanya? Tanong ng gwardiya. Ako nga po pala si Boyet at inimbitahan niya po ako dito sa kanyang bahay para turuan siya kung paano po ako magluto ng lugaw. Sagot ng binata. Nang dahil doon ay saglit na itinawag ito ng gwardiya sa loob at maya-maya lamang ay pinapasok na siya nito. Sobrang bait talaga ni Lola Elizabeth at nalaman ng binata na mag-isa lamang ito sa kanyang buhay. Puro kasambahay na lamang ang kasama nito dahil may sarili-sarili ng buhay ang kanyang mga kapatid at tigit sa lahat ay hindi nagkaroon ng asawa ang matanda kaya wala rin itong anak. Saglit ay nagkwentuhan muna ang dalawa tungkol sa kanilang mga buhay at pagkatapos noon ay tsaka tinuruan ni Boyet ang matanda kung paano siya magluto ng lugaw. Kung ganun pala, iho, marami ka palang alam na lutuin. Alam mo ba na marami akong restaurant? Gusto ko talaga magpatayo pa ng isa at ang tinda ay lugaw. Gusto kong turuan mo ang mga kukunin kong mga tauhan kung paano ito lutuin. Nakangiting sabi ng matanda. Lumipas ang isang taon ay naging malapit ang dalawa. Para bang naging sariling anak ang turing ni Lola Elizabeth kay Boyet nang dahil lamang sa lugaw. Nakapagpatayo na rin ng bagong restaurant ang matanda at tinuruan ng lalaki ang mga kinuhang tagaluto nito. Lumipas pa ang mga buwan ay gulat na lamang si Boyet nang ibigay ni Lola Elizabeth sa kanya ang isang pag-aari nito. Boyet, apo, matanda na ako at alam ko naman na mapagkakatiwalaan kita. Itinuturing na kita na parang sariling anak. Paliwanag ng matanda. Simula noon ay nagtagumpay ang lalaki sa kanyang buhay. Kailangan pa nito ng bagong tauhan dahil lalo pang dumarami ang kumakain sa kanila. Ako nga po pala si Carlo at mag-a-apply po ako bilang isang waiter. Sabi ng binata. Agad naman itong natanggap dahil kailangan talaga nila ng maraming tauhan. Isang araw ay inimbitahan naman ni Boyet ang kanyang nanay na pumunta sa kanyang restaurant. Ngunit sa pagpunta doon ni Aling Morena ay wala doon ang kanyang anak. Agad namang tumawag si Boyet sa kanyang nanay upang magpaalam. Nay, tinawag po kasi ako ni Lola Elizabeth pero saglit lang po at makakarating po agad ako dyan. Pag nagugutom po kayo ay magsabi lang po kayo sa waiter at magpakilala. Sabi ni Boyet sa telepono. Talagang simple lamang kung manamit si Aling Morena dahil hindi ito sanay na magsuot ng magagarang damit. Nasanay kasi ito sa kahirapan. Habang nasa loob ito ng restaurant ng kanyang anak ay walang waiter ang pumapansin sa kanya. Si Lola Elizabeth pa rin kasi ang kilala nila na may-ari ng kainan. Iho, o-order sana ako ng pagkain sa inyo, sabi ni Aling Morena sa baguhang waiter na si Carlo. Ngunit hindi ito pinansin ng binata matapos mapansin ang kasuotan ni Aling Morena. Talagang nagugutom na ang babae kaya muli nitong kinausap si Carlo. Nako, lumabas na lamang kayo. Tingin niyo ba ay kaya niyong bayaran ang mga pagkain dito? Bakit ba nandito kayo sa loob at sino ba ang nagpapasok sa inyo? Kayo talagang mga pulubi, mga patay gutom. Nakasimangot na sagot ng matanda. Naku iho, nagkakamali ka. Ako ang nanay ng may-ari nitong restaurant, kaya baka pwedeng bigyan mo na ako ng pagkain. Nagugutom na talaga ako. Mahinahong sabi ni Aling Morena. Nagpapatawa ka ba? Tingnan mo nga sarili mo. Kahit sino atang tao, hindi maniniwala sa sinasabi mo. Sige na, inaabala mo lang ako. At naaabala mo lang ako sa aking trabaho. Marami pa akong kailangang asikasuhin. Mapagmataas na sagot ni Carlo.
Nang dahil doon ay walang nagawa si Aling Morena. Hindi din naman ito alam ang kanyang gagawin dahil hindi naman siya sanay kumain sa ganitong mga restaurant nang biglang dumating si Boyet. Nay, pasensya na po talaga kayo kung pinaghintay ko po kayo. Pero bakit hindi pa po kayo kumakain? Tanong ni Boyet habang kasama nito si Lola Elizabeth. Ikuwento ng kanyang nanay ang lahat ng nangyari at nang dahil doon ay talagang nalungkot si Boyet sa sinapit ng kanyang ina. Sinong waiter? Ang hindi inisikaso si Morena. Gusto ba niyang matanggal sa trabaho? Galit na tanong ni Lola Elizabeth. Nagulat na lamang si Boyet nang makita nito si Carlo, ang dati niyang kaklase na minamaliit siya. Boyet, bakit ka nandito? Kaya naman pala. Ma'am Elizabeth, pasensya na po kayo pero nanggugulo po ang babaeng yan. Alam ko naman po na wala siyang pambayad. Paliwanag ng binata. Pasensya na Carlo pero ako na ang may-ari ng restaurant na to. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na huwag kang bumasa sa panlabas na anyo. Ganyan lang kung manamit si nanay dahil sanay siya sa ganyang kasuotan. Paliwanag ni Boyet. Talagang gulat na gulat si Carlo sa kanyang narinig. Maganda na pala ang buhay ng lalaki na dati niyang minamaliit. Pilit mang pinipigilan ni Boyet si Lola Elizabeth na tanggalin si Carlo sa trabaho, ngunit wala itong nagawa. Boyet, kausapin mo naman si Ma'am Elizabeth na huwag akong tanggalin. Patawarin mo ako sa aking nagawa. Kailangan ko talaga ng trabaho. Pagmamakaawa ng binata. Ngunit kapag si Lola Elizabeth na ang nagdesisyon ay wala nang nagagawa ang ibang mga tao. Kaya kahit anong pagmamakaawa ni Carlo kay Boyet ay tuluyan na itong natanggal sa trabaho. Talagang naging aral ito sa binata na dapat ay hindi ka bumabase sa panlabas na anyo at hindi porket mahirap lang ang buhay noon ay hindi na ito magbabago sa paglipas ng panahon. Boyet, hindi pwede sa akin ang mga tauhan na pangit ang ugali. Sila ang sisira sa mga pinaghirapan mong negosyo. Paliwanag ng matanda. Simula noon ay pinagpatuloy ni Boyet ang kanyang negosyo na ipinagkatiwala sa kanya ni Lola Elizabeth. Naging maayos ito dahil talagang maraming tao ang tumangkilik sa kanyang mga luto. Lumipas ang panahon ay lalo itong umunlad. Hindi man nakapagtapos si Boyet sa pag-aaral ay sinuwerte naman siya nang dahil sa kanyang magandang pag-uugali. Lola Elizabeth, maraming salamat po. Wala po ako dito ngayon kung hindi po nang dahil sa inyo. Nakangiting sabi ni Boyet. Ano ka ba naman iho? Ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo. Ipinaramdam mo sa akin kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng anak at alam ko naman na mabuti kang tao. Nakangiting sagot ni Lola Elizabeth. Simula noon ay naging maganda na ang kanilang buhay. Nakapagpahinga na rin si Aling Morena sa kanyang pagiging labandera. Iba talaga kapag ang Diyos na ang gumawa ng iyong kapalaran, hindi ka talaga niya pababayaan, lalo na kapag ikaw ay may magandang pag-uugali. Magmahal, magtiwala, at maging mapagkumbaba kahit anuman ang nakamit mo sa iyong buhay at pangakong bibigyan ka ng Diyos ng masagana at tahimik na buhay. Ikaw Juana Tels, ano ba ang natutunan mo sa istoryang ito? At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.